Hallelujah! Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Welcome po ang bawat isa. Sige nga po, pwede po tayong lumipot muna sandali at kamayan po natin ang ating mga kapatid. Sige po. Welcome po natin ang bawat isa. Hallelujah! Welcome po sa bawat isa sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. We love you with the love of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Okay, gandang pagmasdan ng mga kapatid ay nagbabatian at magpupuri sama-sama sa ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, minsan papalapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. We worship you, we honor you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. So before we sing this song to God, let's offer and consecrate ourselves before Him this morning. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, patuloy po kami ay narito sa iyong harapan na lugar. Lumalapit kami, ipapakumbaba. Lord God, pinupuri namin na dinadakila ang pangalan mo, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Panginoon Diyos, wala pong ibang pangalan kaming sasambahin at itataas sa mga oras ito, kundi ang pangalan mo lamang, Panginoong Hesus. Ang Diyos sa mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon. Salamat po, Lord God, sa kabutihan mo sa bawat isa. Sa pagpapatawad mo sa anumang kasalanan na meron kami na nagawa namin. At nakikita mo, Panginoon, sa mga puso namin, O Lord God. Sa mga sandaling ito, Panginoon, kami humihingi ng tawad. Gawin mo kami karapat-dapat na umarap sa iyong banal na trono, O Lord God. Ang iyong awa, O Lord God, ay patuloy, Panginoon, na ibuhos sa amin, O Lord God. Ang iyong pong pagmamahal ay patuloy mo, Panginoon Diyos, na balutin, O Lord God, ang aming mga buhay, O Lord God, sa mga sandaling ito, O Lord God. Lord, maraming salamat po sa ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Tunay nga po, Panginoon, it is incomparable, O Lord God. Wala pong makakakumpara, wala pong makakatumbas ng ginawa mo, O Lord God, because of your love, Panginoon Diyos, sa bawat isa sa amin. Inialay mo ang buhay mo sa amin, O Lord God, as the high priest, O Lord God, of our lives. Salamat po, Panginoon Diyos. Patuloy nga po, Panginoon, sa mga oras ito. Yan damo ang aming mga puso. At maging mapuspos kami, Panginoon Diyos, ng kagalakan, Lord God, sa mga oras ito. Sa pamagitan ng Santong Espiritu, Lord God. Patuloy, Panginoon, na kayo po ang kumilos sa aming kalagitnaan. Let your Holy Spirit flow, O Lord God, in this place, O Lord God. Your glory, O Lord God, Panginoon Diyos, ay patuloy, Panginoon, na bumaba sa kalangitan, O Lord God. At Panginoon, na makita namin, Panginoon Diyos, ang iyong kaningningan, O Lord God, sa mga oras ito, Panginoon Diyos. Habang kami nag-aawitan, magkaroon po kami, Panginoon Diyos, ng revelation, O Lord God, sa inyo, O Lord God, sa pakikinig namin ng salita, O Lord God. Pero po, Panginoon, upang, Panginoon Diyos, patuloy, Panginoon, na mapatatag, Panginoon Diyos, ang aming mga espiritu, O Lord God, ang aming mga kaluluwa, O Lord God, through your words, O Lord God. Salamat po, Panginoon Diyos. Muli po, Panginoon, ang aming gagawin ito, O Lord God, na aming pagsamba sa inyo, O Lord God. Tanggapin mo, Panginoon Diyos. At patuloy, Panginoon, na maging karapat-dapat kami sa inyo, O Lord. Thank you, Lord. Ito pong aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, let's continue to worship the Lord. And let's ask the Lord to purify our hearts as we come into your throne, into the throne of grace. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Precious, still
our heart's desire. So cleanse us, O God, from all our unrighteousness, Lord. Yes, O God, maging karapat-dapat kami, Panginoon. Sa iyong presensya, Lord. Set apart for you, Lord. I choose to be holy. Set apart for you, my Master. Ready to do your will. Jesus, hallelujah. Finest one, my heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I'm ready to do your will. Ready to do your will. Prepare our hearts, Lord. Ready to do your will. Yes, Lord God. Hallelujah. Continue, Lord God, to be with us, Lord God. Yes, And as we Jesus. celebrate your goodness, Lord, hallelujah, we will continue, Lord God, Lord Jesus, to focus our eyes on you, Lord, our hearts and minds on you, Lord. Hallelujah. You deserve all the praises, Lord God. Hallelujah. Amen. Let's clap our hands for the Lord. Hallelujah. This is the day of Elijah. Amen and amen. Hallelujah. It's time to celebrate the goodness of God. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trials, of famine and darkness and sword, it's still word a voice in the desert crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Hallelujah. And these are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding the temple of praise. Hallelujah. And these are the days of the harvest, of fields are as wide in the world. We are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Amen. This is our days of Ezekiel. And these are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh.
the days of your servant David, rebuilding the temple of praise. Hallelujah. And these are the days of the harvest. The fields are as wide in the world. And we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. There's no one like Jehovah. Amen. There's no one like Jehovah. 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 Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. Salvation comes, and out of Zion's hill salvation comes. Hallelujah. Yes, Lord. Maranatha, Lord Jesus. Come quickly, Lord. Yes, Lord God, we're so excited, Lord God, to meet you, Lord God, in your coming, Lord God. Hallelujah. Let's sing before Lord. Blow the trumpets of war in Zion. Sound them in the holy mountain. Blow the trumpet of war in Zion. Let them resound. Blow the trumpets of war in Zion. Sound them in the holy mountain. Blow the trumpets of war in Zion. Let them resound. Hallelujah. Let's go. Rush in the city, march to the wall. Great is the army commanded by the Lord. Rush in the city, march to the wall. Great is the army commanded by the Lord. The Lord declares his voice. Is strong and mighty. The Lord declares his voice. Is strong and mighty. Blow the trumpet. Blow the trumpets of war in Zion. Sound them in the holy mountain. Blow the trumpets of war in Zion. Let them resound. Blow the trumpet of war in Zion. Sound them in the holy mountain. Blow the trumpet of war in Zion. Let them resound. Amen. Rush in the city.
rushing the wall. Great is the army commanded by the Lord, rushing the city, rushing the wall. Great is the army commanded by the Lord. The Lord declares his force, he's strong and mighty. The Lord declares his force, he's strong and mighty. Blow the trumpet. Blow the trumpets of war in Zion, sound them in the holy mountain. Blow the trumpets of war in Zion, let them resound. Blow the trumpet. Blow the trumpets of war in Zion, sound them in the holy mountain. Blow the trumpets of war in Zion, let them resound. Let's blow the trumpet. Blow the trumpets of war in Zion, sound them in the holy mountain. Blow the trumpets of war in Zion, let them resound. Let them resound. Let them resound. Let them resound. Hallelujah. Yes, Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Thank you, Jesus. Jesus. We declare, oh Lord God, your name. Lord Jesus. Hallelujah. Yes, so we'll continue to worship the Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Sabi po sa 1 Peter 1:3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Amen. Sabi po sa Biblia, hindi po lahat mamatay. Dahil sa pagdating ng Panginoon, we will all be changed. Amen. We will not experience death because Jesus conquered the death already. Hallelujah. This is our living hope. Dito po tayo nakatingin sa Panginoon, ang ating buhay na pag-asa. Amen. So may pag-asa po tayo sa Panginoon. So let's continue to worship our God. He deserves our praises and worship. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. In
will prepare the way of your return. When they come our cross and go on to the ends of the earth. When the glory of your kingdom is covering the earth. From the nations we will usher in our King. Maranatha, Maranatha. Amen, Jesus, come. We long for your return. Maranatha, Maranatha. King of Kings, will prepare the way of your return. When they come our cross and go on to the ends of the earth. When the glory of your kingdom is covering the earth. From the nations we will usher in our King. King of Kings, King of Kings, will prepare the way of your return. When they come our cross and go on to the ends of the earth. When the glory of the kingdom is covering the earth. From the nations we will usher in our King. Maranatha, Maranatha. Amen, Jesus, come. We long for your return. Maranatha, Maranatha. Amen, Jesus, come. We long for your return. Sing it again. Maranatha, Jesus. Maranatha. Amen, Jesus, come. We long for your return. Maranatha, Maranatha. Amen, Jesus, come. We long for your return. Jesus. Amen, Jesus, come. We long for your return. Amen, Jesus, come. We long for your return. Amen, Jesus, come. We long for your return. Hallelujah. Yes, Jesus. Maranatha, Lord Jesus. Yes, Jesus. Come quickly, Lord. Yes, Lord. We're so excited for you. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Yes, oh God, truly, Father God, Lord, thank you. Thank you so much, oh God, sa iyong pagliligtas, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord God. Yes, Lord. And we believe, Lord God, malapit na po, Lord God, maganap ang katubusan namin, Lord God, Jesus. Hallelujah. Our redemption is drawing nigh. Yes. Because, Lord, as we see our world, Father, is full of chaos. As we see, Lord God, your word is unfolding right before our very eyes. Lord God, Lord, parating ka na, Panginoon. Amen. So, Lord Jesus, Maranatha. come quickly, Lord Jesus. Help us to be prepared. Help us to be ready in your coming, Lord God. Continue, Lord God, to help us, Holy Spirit. Continue to help us, Lord God. Lord, sa ilang
Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Siguro po tayo muna po ay pumikit muli. Tayo po ay manalangin sa Lord. Okay. Handa na po ba tayo? Okay. Sige, pikit po tayo. Tayo po ay manalangin. Thank you, Jesus. Amang banal, marami pong salamat sa iyong pagsama sa amin at pagkikayat, panalyaya at pagdadala sa amin sa lugar na ito. Marami pong salamat. Kaya ni Lord God sa aming awitin na hindi namin ito maaawit ng dahil sa sarili namin kakayanan, kundi dahil sa kapus-puso ng iyong Santong Espiritu. Salamat po. Tunay, Panginoon Diyos, na kayo po ay nalulugod sa pagpupuring nanggagaling sa puso ng mga nagmamahal sa iyo. Panginoon, sa umagang ito, dalangin po namin sa aming pagsamba sa pamamagitan din ng pag-aaral ng iyong salita. Ito po ay aming maunawaan, maisa-isip, maisa puso, at higit sa lahat, maisa buhay po namin. Sapagkat alam po namin, Panginoon, sa tuwing kami makikinig ng iyong salita, mag-aaral, ang iyong inaasahan, Panginoon, sa paglabas namin ng simbahang ito, ay ang ipamuhay ang pagiging Kristiyano. Kaya Lord, sa umagang ito, sa aming pag-aaral, Banal na Espiritu, maguna po kayo, sapagkat kami naniniwala, it is not by might nor by power, but by your Spirit, and we will succeed because of your Spirit. Marami pong salamat na maabuhin ka sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Yes, Lord. Good morning po. Ayan, meron pa po dito sa harapan na yung gusto sa harapan. Okay, so handa na po ba tayo? Tayo po ay babasa ng isang talatang medyo mahaba-haba po ito at gusto ko habang aking binabasa, ninanamnam po natin yung salita. Follow me as I read. Okay. Tingnan po natin. Hindi makontrol. Praise God. Praise God. Tumingin ka muna sa katabi mo, sabihin mo good morning. Ayan. Okay, so praise God. So, ito po Ayan. Ayan na. Praise the Lord. Okay, nangyayari talaga yan. Okay. So, praise God. Mula po sa aklat ng ikalawang hari, 2 Kings, from chapter 2, verse 1 to 14, nais kong tignan natin mahaba-habang pagbasa ito. Simulan po natin doon sa verse 1. And it came to pass, when the Lord was about to take up Elijah into heaven by a whirlwind, that Elijah went with Elisha from Gilgal. Then Elijah said to Elisha, "Stay here, please, for the Lord has sent me unto Bethel." But Elisha said, "As the Lord lives, and as your soul lives, I will not leave you." So they went down to Bethel. Now the sons of the prophets who were Bethel came out to Elisha and said to him, "Do you know that the Lord will take away your master from over you today?" And he said, "Yes, I know. Keep silent." Then Elijah said to him, "Elisha, stay here, please, for the Lord has sent me unto Jericho." But he said, "As the Lord lives, and as your soul lives, I will not leave you." So they came to Jericho. Now the sons of the prophets who were at Jericho came to Elisha and said to him, "Do you know that the Lord will take away your master from over you today?" So he answered, "Yes, I know. Keep silent." Then Elijah said to him, "Stay here, please, for the Lord has sent me unto the Jordan." But he said, "As the Lord lives, as your soul lives, I will not leave you." So the two of them went on. Kung papansinin po natin yung binabasa natin, consistent. Bawat lugar na pinupuntahan, may sagutan, may usapan. Ito po'y usapan ng dalawang nagmamahalan, usapan ng dalawang taong tinitiyak kung hindi mangiiwan. Tumingin ka sa katabi mo, muna, walang iwanan to. Okay.
And 50 of men of the sons of the prophets went and stood facing them at a distance, while the 2 of them stood by the Jordan. Kung titignan natin sa bawat pag-uusap nila, sumisingit yung mga sons of the prophets. Mga prophet din yon. Alam nila na kukunin na itong si Elijah at sinasabi kay Elisha, parang sinasabi, oh, kukunin na yung sinusundan mo, susunod ka pa ba? Ay, huminto ka na. Pagpatuloy po natin. Now Elijah took his mantle, rolled it up, and struck the water, and it was divided this way and that, so that the 2 of them crossed over on dry ground. Kaya alam po ninyo, hindi lang po panahon ni Moises, may I do for you before I am taken away from you. Wow! Alam po niyo, itong tanong na ito, pag tinanong sa'yo, parang sinasabi, kahit anong hingin mo, ibibigay ko. Diba? Ang sarap pakinggan yan. Okay, so, ang sabi rito, Elijah said, please, let a double portion of your spirit be upon me. So he said, you have asked a hard thing. Abay, mahirap yan. Di ako nagbibigay niyan. Nevertheless, if you see me, when I am taken from you, it shall be so for you. But if not, kaya kailangan may commitment, it shall not be so. Then it happened as they continued on and talked that suddenly a chariot of pansin niyo, magkakaiba yung ano. Pero ang pagbabalik ni Lord, nalalapit. And Elijah saw it and he cried out, my father, the chariot of Israel and its horsemen. So he saw him no more. So he saw him no more. And he took hold of his own clothes and tore them into 2 pieces. Ay siyempre, nalungkot siya, sinira ang damit. And then, ang sabi ng sumunod na verse, he also took up the mantle of Elijah, yung balabal ni Elijah that had fallen from him, and went back and stood by the bank of may tubig. Then he took the mantle of Elijah that had fallen from him and struck the water and said, sabay-sabay natin basahin, begin. Where is the Lord God of Elijah? Kung papansinin natin, si Elijah ang nawala, but si Lord ang hinahanap. Okay, pagpatuloy po natin. And when he also had struck the water, it was divided this way and that, and Elisha crossed over. Ang ating pag-aaral ay kinuha natin dun sa huling sa binasa natin, where is the Lord God of Elijah? Pagpalain tayo ni Lord sa pagkabasa ng kanyang salita. Sino ba si Elijah? Sino ba si Elias? Sa Tagalog ng Elijah, Elias. Sa Tagalog ng Eliseo, Elisha. Elijah and Elisha. So, sino ba sila? Sila ho ay magkasama sa ministry. Magkasama sa mga gawain. At ito yung panahon na talagang, ang sabi ng banal na kasulatan, humigit kumulang na 6 na taon silang talagang very close bilang teacher, mentor, at estudyante. Tagasunod, follower. Ngayon, makikita ho natin, dumating yung time na ito yung time na siya po ay kukunin. Hindi sinabing mamamatay, pero babawiin sa kanya means hindi na niya makakasama. Ano ha? So, sa totoo lang, there are times when the pillars of our faith are taken from us. Diba? Lalo na kapag yung itong taong to, close ka. Na kapag yung close mo ay talagang nawala sa'yo, di ba parang lungkot na lungkot ka? Bakit siya pa? Hindi na lang yung kapitbahay ko. Di ba? Magaganon, ang dami-daming pwedeng kunin, ba't siya pa? Kasi nga, naging very close tayo kasi laging magkasama. Ano ho? So, maaaring ito po ay mga magulang natin, mga guro o mga spiritual leader o mga best friend natin. Di ba malungkot yon? Yung lagi mong kasama, parang si Elijah at si Elisha siguro magkasabay kumain. Hindi ko alam kung nagsusubuan pa. Siguro holding hands while walking, pero straight po sila. Ha? Ngayon, sa kanilang for 6 years ang ministry, napaka-close nila sa isa't isa. Pero isang araw, sinabi ng Lord, ito ng araw na ito, ang huling yakapan ninyo at huling pagsasama ninyo. Kung ikaw yon, anong mararamdaman mo? Ha? Anong mararamdaman mo? Siyempre, bakit? Di ba? Malulungkot ka. 6 years mo, yung ang makasama mo lang ng ilang araw, ilang sandali, nalulungkot ka na, yung ganun pa katagal. So, pwede sigurong hindi ka malungkot kapag yung kasama mo sa buhay nakakainis.
nagtitiis ka na lang, nagtsatsaga, ayun talagang pwede mo nang ibigay sa Diyos. Kaya minsan may mga nagdadasal, Lord, kung maaari, pakikuha na ho siya. At kung hindi mo siya kukunin, kuhanin mo na po ako. Yung mga ganyan na ho ba? So dito, talagang hindi niya, bakit? May mga tanong sa isipan si Elisha na bakit? Pero sa totoo lang, walang permihang buhay sa lupa. Amen po ba yon? Kaya ho, napakahalaga, sino ba ang ating pinaglilingkuran? Sino ba ang ating pinupuntahan? Dito sa church, bakit tayo nagpupunta? Kasi ang gandang sumayo yung mga, ang galing ng mga ano namin, talaga yung mga nagpapakanta, lalo yung mga nagtatamburi, may dambana pa, may belo pa. Ano ho, parang Pilipina nung araw, ang ganda-gandang tignan. Okay, gusto niyo ba, ganun din tayo sa linggo, lahat tayo? Sila na lang. Okay, pero maganda. Okay, so, ngayon, the great question, where is the Lord God of Elijah? Pero kay Lord, pero hindi talaga niya nakakausap. Ang talagang kinidil nilo, kinakausap si Elijah, at si Elijah ang nagkikipag-usap kay Elisha. Kasi si Lord, hindi naman siya basta-basta ipabypass niya. Kailangan merong chain of command. Kaya siguro, naglilingkod siya kay Lord, pero yung kanyang modelo si Elijah. Ano ho? Ngayon, where is the Lord God of Elijah? May mga panahon din sa buhay natin, sa totoo lang. Pag tayo humaharap sa mga trials, kailangan natin tumayo. Minsan wala ka nang hahawakan. Tama ho ba yon? Wala ka nang paghuhugutan. Dumarating ba sa buhay mo na yung inaasahan mo biglang nawala? Minsan, may nakausap ako, sabi niya, bata pa lang daw siya, umaasa na siya sa kuya niya. Yung kuya niya ay nagtatrabaho sa ibang bansa, nagpo-provide ng lahat ng kailangan niya. So, ibig sabihin, yung kanyang asa, yung kanyang tiwala na sa kuya niya. Ang problema, nawala yung kuya. Paano na siya? Nasaan na ang kuya ko? Sino nang bahala sa akin? Sino ang tutulong sa akin? Sino nang magpapakain sa akin? Sino nang bubuhay sa akin? Kaya sa banal na kasulatan, sinabi ni Lord, trust in the Lord with all your, hindi sinabing magtiwala ka sa kuya mo. Hindi sinabing magtiwala ka sa tatay mo. Hindi sinabing buong buhay mo ipagkatiwala mo sa ibang tao. Pwede kang mag-follow, pero yung buong tiwala natin ay doon sa pinagtitiwalaan ng sinusunod natin. Amen po ba yun? Palapakan muna natin ng Lord dyan. Kaya pag alam natin kung sino yung tunay na boss natin, umiyak ka man, mapagod ka, sa dulo, salamat Lord kasi kilala ko po yung pinaglilingkuran ko. Okay, pagpatuloy po natin. Where is the Lord God of Elijah? Nasaan nga ba? Yan ang ating title. Tignan natin. Number 1, may mga points tayo na titignan sa ating pag-aaral. Parang ganyan yung istorya. Yan, yung ganyan, parang kanyang drawing. Number 1 is, kung titignan natin, merong pong desire. The desire for a double portion from the 2 Kings chapter 2 verse 19 na binasa natin kanina. Alam niyo, mahalaga sa buhay natin, kung gusto nating mapalapit sa Diyos, magtagumpay sa buhay na ito, dapat meron kang desire. Sabi mo, desire. Sabi mo sa katabi mo, desire. Ano ba yung desire? Yung pagnanais, yung pagnanasa. Pero binili ng Panginoon, delight also in the Lord, and He shall give you the desire of your heart. Kasi baka naman puro desire ka, wala ka namang delight, puro pagnanasa, pangarap ko to, gusto ko yan. Ang tanong, nasan yung pagmamahal mo kay Lord? Baka naman, Elias, kay Eliseo na napokus ang puso mo. Parang nasamba mo na sa Elijah, nung nawala, hindi ka na mabubuhay nang wala siya. Nakalimutan mo, sino bang pinaglilingkuran ni Elijah? Amen po ba yan? Maliwanag po ba yan? Okay, pagpatuloy natin. Sabi rito, ang sarap. Habang sila'y naglalakad nga, kanina sa kwento ng chapter 1, verse 1, biglang dumating ang Panginoong chariot of fire, kinuha, napaka-dramatic, napakagandang ano yon. At doon, bago mangyari po yon, nagtanong ito, what may I do for you before I'm taken away from you? Kasi nakita ni Elijah, napaka-committed talaga ng taong ito. Talagang wala itong ginawa kundi maglingkod sa akin. Sumunod talaga, mahilig sumunod. O sige, ano ang gusto mong ipamana ko sa iyo? Meron ho ba kayo ipamamana sa mga anak ninyo?
Utang. Ano yung pwede nating ipamana? Na yung ipinamana natin na yun, na maipamamana din nila. Pag pera ang pinamana mo, naubos nung unang pinamana mo, tama, wala nang maipamana sa kaduluduluhan. Kaya may mga pagkakataon ng yaman nung magulang, pagdating doon sa kaapo-apo, naghirap na. Kasi nauubos talaga ang pamanang material. Ang hinihingi ni Elisha ay hindi manang material. Pagpatuloy po natin, wow, ang sarap, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo. Alam po ninyo mga kapatid, ang hiningi niya, let a double portion of your spirit be upon me. Yung dalawang bahagi ng iyong espiritu. Kung masipag ka, gusto ko mas dagdag na sipag ang bigay mo sa akin. Ngayon, ang ibig makikita natin, hindi siya humingi ng wealth. Hindi siya humingi ng possessions. Hindi siya humingi ng karangalan. Pansinin po ninyo, mga anak na nandito, kung sabihin ng magulang ninyo, anak, anong gusto mong ibigay ko sa iyo sa birthday mo? Pera na lang. walang dalawang isip eh. Ano? Tama ba yun? Pero naalala ko tuloy, sino ba yung humingi ng yung binigyan? Yung si Solomon. Ang galing. Anong gusto mo? Well, possession, honor. Anong sabi ni Solomon? Karunungang makilala ka. Karunungang malaman ang mabuti sa masama. Yun. Ngayon, hindi niya hiningi po itong wealth, yung possession na ito, yung honor. Ang sabi po, maaaring sabihin natin, napakayabang mo naman. Parang, mas mayabang mo. Di ba parang mayabang? Parang sinabi mo, kung ikay nagmamay-ari ng 2 kotse, gusto ko 4 na kotse ang akin. Kung hindi mo maunawaan ang laman ng puso na nagsasalita, ang yabang mo naman. Nakuha niyo ibig kong sabihin? Pero tignan natin yung puso nung nagsasalita, yung commitment nung nagsasalita. Kasi madalas tayo nakabase doon lamang sa salita, hindi sa commitment. Maraming magaling magsalita, pero yung commitment, yung puso nung nagsasalita. Okay, pagpatuloy po natin. Anong hiningi niya? He sought spiritual power and God's presence. Gusto ko yung lakas ng espiritu, yung presensya ng Diyos, kung paanong si Elijah ay sinasamahan ng espiritu ng Panginoon, yung presensya na nasa sa iyo, hindi kayo niiwan. Ganon din ang gusto ko, higit pa. Amen po ba yon? Ito ho ay nagpapakita ng hindi pagiging kontento sa ginagawa niya sa ngayon. Mag-upgrade ako. Di ba mahirap pag ang sipag mo lang noong 1972? Yung sipag mo noong 1980? Siyempre dapat nadadagdagan ng sipag. Nadadagdagan ng dunong. Nadadagdagan ng paglilingkod. Nadadagdagan ng pag-attend ng church. Kaya nga, dapat meron tayong mga organizer, bisitahin ang month of August, ang month of March, at ang month of January. Ilang beses ako nag-church ng January. Ay, naku, nakakadalaw. Isa lang pala ako. Babawi ako sa susunod na buwan. Yun ang maganda. Hindi yung, marami namang linggo eh. Alam niyo, bawat linggo, bawat gawain, excited ang Diyos na makita kayo. Tumingin ka sa katabi mo. Excited ang Diyos makita ka. Ang tanong, excited ka ba na makita siya? Dapat nagsasama yung parehong excited. Ano ho? Okay, so pagpatuloy po natin, a reflection of his hunger to be used more by God. Kung itong si Boss Elijah, ang aking sinusundan, ay talagang gutom na gutom sa Diyos, gusto ko, higit pa sa gutom niya ang maranasan at magawa ko. Amen po ba yon? Bilang mga mananampalataya, mahalaga, kung may hinahangaan kang masipag maglingkod sa Lord, magkaroon ka ng banal na kainggit, ako din. Amen po ba yon? So, napakahalaga sa buhay natin yan, yung magkaroon tayo ng gutom. Sino rito nagbabasa ng Biblia? Magbasa tayo ng Biblia. Amen po ba yon? Kaya hindi kailangan ng Diyos ang mga malalaking himala na pwede mong gawin. Hindi natutuwa ang Diyos sa mga husay ng ating panalangin at galing ng ating memorya sa pagsaulo ng salita ng Diyos. Ang mahalaga sa Kanya, gutom na gutom ka ba sa Kanya? Amen po ba yan? So, kailan kaya sabi ni David, as the deer
panteth for the water. Ano sabi doon? So my soul longing after thee. So dapat lagi tayong nauuhaw. Amen po ba yon? Kayo ho ba, pag uminom kayo, hindi na kayo iinom bukas? Pag kumain ba kayo ngayon, hindi na kayo kakain bukas? Ang bango mo ngayon, naligo ka. Hindi ka na ba maliligo bukas? So, kailangan meron pong gutom, uhaw, pagbabago, pagdagdag ng kabanalan at paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba yun, mga kapatid? Kasi baka naman ako lumampas sa langit. Ano yung mapunta ka sa Neptune? Mapunta ka sa Ura? Walang ganon. Walang binanggit sa Biblia, masyado ka ng banal, tumigil ka. Walang ganon. Amen po ba yun? Pagka ganon, hindi Diyos yan. Ang Diyos, hanggang naglilingkod ka, tuwang-tuwa siya. Palapakan natin ang Panginoon dyan. Okay. Pagpatuloy natin. Meron pong isang kwento, the true inheritance, isang tunay na pamana. Meron daw isang ama na meron 3 anak, at siya malapit nang mamatay, tinanong niya ang kanyang 3 anak. Ang sabi, "My children, what inheritance would you like me to give you?" Pansinin po ninyo, ano kaya? Lalo kung mayaman yung magulang mo, siyempre naglalaro na sa isip mo, ano ba yung pwede kong hingin? Amen po ba yan? Ngayon, sumagot siya. Hindi ko nabasahin, baka nasa iba. Yung pangalawa, ang sabi naman, ang gusto ko, negosyo. Gusto ko kasi magpatuloy ang ating pangalan. Na kahit wala ka na, nakikita pa rin ang pangalan ng negosyong itinayo natin, like SM. Patay na si di ba? Sino yung patay na? Pero pag sinabing SM, sinong natatandaan ninyo? Henry C. Dito sa atin, Jollibee, sino na natatandaan ninyo? Si Don Eddie. Pansinin po ninyo. Kaya sabi ng isang anak, gusto ko, yung negosyo mo para ang pangalan mo hindi makalimutan. Pero yung youngest, naging pinakabata, tahimik. Tahimik lang siya, pero nagsalita siya. Ang ganda ng sinabi niya. "Father, what I ask for is not land or house, not business or wealth." Hindi yung bahay, hindi yung business, hindi yung, lahat naman na yan, maganda talaga. Pero ano ba yung hiningi ng bunso? "What I desire is your heart, your faith, your faithfulness to God, and your good character." Amen po ba yun? Napakaganda. Yan pong gusto niya. Kasi nakita niya yung puso ng kanyang sinusundan. Because if I inherit those, I will carry everything I need in life. Ay madadala ko yan. Kaya nga sa Bible, sabi ni Jesus, kung ano man yung ginawa mo sa kapwa mo sa mundong ito, ginawa mo sa akin, madala mo sa langit yan. Sasabihin ni Lord, nagutom ako, pinakain mo ako, nauho ako, pinainom mo ako. Ang sagot natin, kailan yun? Hindi ho namin matandaan kung kailan namin nagawa. Alam ho ba nyo ang tao naglilingkod kay Lord at sa kapwa? Hindi niya natatandaan ang kanyang ginagawa ng mabuti dahil Diyos ang nakatatanda doon. Pero may listahan ka ng mga tinulungan, ang dami ko na palang natulungan. Wow, ito dami. Parang hindi maganda. Amen po ba yan? Pag tumulong ka, walang listahan talaga. Okay, pagpatuloy natin. The father smiled and said, "Indeed, my child, all possession may be lost." Tama ho ba yan? Lahat ng mga sinasabi natin possession, pwedeng maubos yan. Ang dami pa naman. Sa mundong ito, napaka-unfair. May mga pagkakataon, meron kang lupain, nagpatira ka, dahil mabait ka. Pagbalik mo sa lupa mo, pinalalayas ka na, papatain ka pa. May nangyayari ho ba ganon? Ganon ang mundong ito. Kaya sabi ni Lord, hindi ka bagay sa mundong ito. Huwag kang magmahal masyado sa mga things sa lupang ito. Mabibigo ka. Pero kailangan maging matalino ka. Kaya pag may lupa pala, huwag ka basta-basta patira dahil mabait ka. Ang sabi ng librong nabasa ko, ang madali daw maiska, madaya, magoyo, kristyano, ang bait kasi. Tumingin ka sa katabi mo. Sabi mo, huwag ka masyadong mabait. Maging matalino. Maging matalino. Tingin mo katabi mo, ang bait-bait, tulog na. Pakigising. Okay, pagpatuloy natin.
But if you carry my heart and my faith, that is the inheritance that will never fade. Hallelujah. Palapakan natin ang Lord dyan. Kaya mga magulang, mga anak, hindi man tayo makapagmana ng bagay, ang maganda ipamana ay yung magandang karakter at ugalit asal. Mga anak, yun din ipamana natin. Okay, so, naalala ko nung si Moses, sino ba si Moses? Sino yung sumusunod kay Moses? Si Joshua. After the death of Moses, the Lord's servant, the Lord spoke to Joshua, son of Nun, Moses' assistant. Etong sabi. He said, Moses, my servant is dead. Kung ikaw si Joshua, katulad ni Elijah at Elijah, very close kayo. Magmula doon sa Egypt, slave ka doon, tapos ginamit ni Lord si Moises, naging friend, naging kasama, maging katuwang, wow, ito yung naghango sa amin sa pagiging alipin. Very close sila. Alam po ninyo, ano kaya isang araw sabihin ni Lord, wala na, patay na, wala na siya. Diba ang sakit? Tama ho ba yan? Masakit, masakit yon. At pagkatapos, namatay na si Moises, na sinusundan ni Joshua, nag-utos pa ang Diyos. Therefore, the time has come for you to lead these people, the Israelites, across the Jordan River into the land I am giving them. Namatay na yung sinusundan ko, tapos mayroon pang task. Alam ko, pakatitigas ng ulo ng mga kababayan ko ay. Kaya nga hindi nakapasok si Moses doon sa land of promise, sa galit. Di ba? Pansinin po ninyo. Ginamit ng Diyos kasi sa galit, puro kasi reklamo ng reklamo. Anong ginawa niya? Pinalo niya yung, ang sabi ni Lord, kausapin mo. Kaysa naman ipalo ko sa katabi ko, sa bato na lang, pati siya, hindi nakapasok. Model niya, sinusundan niya, namatay. Ang problema para sa kanya, may bagong task. Pero ang maganda, sa bawat ipinagagawa ng Diyos sa atin, hindi niya sinabing, gayahin mo si Moises. Hindi lang ganon. Ang sabi, ito yung magandang pangako. I promise you, what I promised Moses, wherever you set foot, you will be on land I have given you. Huwag kang matakot. Namatay man si Moses, ang Diyos hindi namamatay. Kung sinamahan ko siya at pinagpala, ikaw din. Tumingin ka sa katabi mo. Sabi mo, ikaw din. Kaya pag meron kayo nakikitang pinagpapala, ikaw din. Tandaan natin. Okay, so ito na. No one will be able to stand against you as long as you live, for I will be with you. As I was with Moses, I will not fail you or abandon you. Hindi kayo iiwanan ng Diyos. Palakpakan nga natin ng Diyos. Ayan, yan ang aking pinangahawakan. Bukod dun sa Philippians 4:13, Philippians 4:19, itong verse na ito, hindi ako iiwanan ng Diyos. Kasi maaring iwanan ka ng mahal mo sa buhay. Maaring sinatya, sumakabilang bahay, kasi kapareho ng bahay mo yung bahay niya, na iba ng uwi, nagustuhan dun sa kabila, hindi na umuwi sa'yo. Kaya ayoko sa mga magkakamukha ang bahay ay. Ayoko. Di ba baka mamali? Kung namali ka, mas nagustuhan mo yung asawa dun sa kabila, dito na lang ako. Okay. So, ayan na po. Ngayon, meron pong isang games, mga ngayon, pinapractice pa rin yan, Chasing Glory Olympic Torch Relay. Nakita na ba kayo niyan? Minsan pinractice ng church yan yung torch run. Sa katotohanan lang, yung isang leader ng church natin, nakapag-asawa dahil dyan sa torch run na yan. Kilala niyo kung sino yan? Si Abel at saka si Emma. Tumatakbo si Abel. Nung araw, nung bago pa lang si Abel, habang naglilingkod, naging lalak. Sumakay sa jeep, inabot yung torch na may apoy. Naabot ng Emma. Nagkainlaban, naging mag-asawa na ngayon. Is past the flame continues. Kahit sabihin mo, ang layo-layo mo na, naiwan na sila, pero pagdating mo sa dulo, walang apoy yung flame mo, yung walang apoy yung sulo, talo ka. Amen ba yon? Kaya siguraduhin laging may apoy. Kaya may awit na, give me all in my lamp,
Keep it faithful. Give me all in my lamp, I pray. Hallelujah. Kailangan may apoy. Amen po ba yon? So, bilang mga Kristiyano, ipasa natin. Bilang mga magulang ipasa. Natutuwa tayo ngayon. Meron tayong mga awit datin. Pero pwede rin yung mga may edad, hindi ho para sa mga bata yan. Kayo ba natutuwa yung mga anak natin bahagi na? Lalo yung mga magulang na bigong-bigong umakyat dito, hiyang-hiya, inihimatay. Oh, yung anak ko, yes! Ay, di ba? Di ho ba? So, napakasarap tignan kasi hindi habang panahon, yung darating talaga. Kung di pa darating si Lord, talagang ganon. Ang mahalaga, hindi ang pastor ng Christ Harvest, ang pinakamahalaga, ang Diyos ng Christ Harvest. Palapakan natin ang Panginoon dyan. Kay Lord tayo mag-focus. Then, in the same way, in faith, the focus is not the person, but on the fire of God that is passed on to the next generation. Nawala na sa Elijah. Ay, ayawan na ito. Wala na yung paborito kong Elijah eh. Diba? So, nakapokus madalas doon sa tao, hindi doon sa espiritu na nag-uudyok sa tao. Kay Lord tayo mag-focus. Where is the Lord God of Elijah? Eto na. Sinabi ba ni Elijah, sige, bibigay ko, yun lang pala. Hindi. Napakahirap. Napaka-hard thing yan, na? Kasi hindi naman talaga siya ang nagbibigay niyan. Binigay din ng Diyos sa akin ang kasipagang ito. At ang kasipagang ko, hindi ko talaga maisalin yan. Diyos talaga nagbibigay niyan. Pero nagbigay siya para hindi ma-offend. Sige na nga, ganito na lang. If you see me, pag nakita mo na nirapture ako, nakita mo na kinuha ako, ay mapapasa iyo yung gusto mo. Pero pag hindi mo makukuha. So, anong ibig sabihin sa verse na ito? Kailangan ng faithful following. Sa Tagalog, katapatan sa ating pagsunod. Amen po ba yon? Kaya mahalaga sa pagsunod natin sa Panginoon, huwag nating papatlangan. Kung hindi tayo naka-attend ng church na unawaan natin, mayroon tayong online. Amen po yon? Meron tayong midweek service. Wednesday. May kainan pa. Nung Miyerkules lang wala. Meron tayong Sabado para sa women's at meron po para sa men's. Meron tayong youth. So, ibig sabihin, meron din para sa gayut. Sa senior citizen, meron din. Hindi para lahat tayo. Kaya hindi pwedeng wala yung edad ko, wala sa kanila. Hindi. Sa paglilingkod sa Lord, walang edad-edad yan. Mamili ka ng sasamahan mo. Ang mahalaga, naglilingkod ka. Amen po ba yan? Palapakan natin si Lord. Ngayon, mahirap yung hinihiling. Paano na pa sa Kanya? Tignan natin ang mga pinagdaanan. Una, Gilgal. A place of beginnings. Ito yung simula ng paglilingkod. Ito yung simula ng pananalangin. Pangarap na matupad ang gusto natin. Ang pangalawa, ano yung pangalawa? Na lugar na pinuntahan nila. Bethel. Place of the consecration. Ito yung lugar na kung saan Lord, linisin mo, baguhin mo, puspusin mo ako ng banal mong espiritu, gamitin mo ako mightily and effectively, Lord. Pangatlo, Jericho. Place of past victories. Yan yung pinaguho. Di ko ba? Gumuho yung pong pader dahil po sa sigaw nila at sa utos ng leader nila sa gabay ng Panginoon. Ang pang-apat, Jordan. Ito yung ilog na kung saan harang. Kailangan mo makatawid. Diba nawala nga yung tubig, nakatawid. So, sa bawat sinasabi rito, Gilgal, Bethel, Jericho, Jordan, ano yung mga salitang binabanggit ni Elisha? Sa binasa natin. Tinawag ako ng Lord, kailangan kong pumunta ng Gilgal, kailangan kong pumunta ng Bethel, kailangan kong pumunta ng Jericho, kailangan kong pumunta ng Jordan. Anong laging sinasabi ni
Elijah. Yung kasi mga prophet, na mga sons of prophet, uy, alam mo ba, nakukunin na yung sinusundan mo, mawawala na. Ano sabi niya? Oo, alam ko, tumahimik kayo. Inis. Alam na, pare-pareho tayong propeta, sasabihin niyo pa, alam ko. Eh, ba't sumusunod ka pa? Eh, may hiling ako eh. Eh, ang sabi niya, pag nakita mo kung kinuha, kung tumigil ako. Ang sabi, ang testing ni Elijah kung susunod. Anong sabi? Stay here. Dito ka na lang sa Gilgal. Anong sagot ni Elisha? As the Lord lives and as your soul lives, I will not leave you. Amen po ba yun? Pag tinawag ka ng Diyos sa Gilgal, sunod. Pag sinabing hanggang Gilgal ka na lang, ay hindi. Saan pa ba kayo pupunta? Sa Bethel. Ay sasama pa rin ako. O saan ang gawain? Doon sa kadre. Pupunta ako. O next, saan sa pupunta? Sa Donya. Pupunta pa rin ako. Kailan ng iyot? Kailan ba iyot? Sa 14, aatin ako. Hindi ako mag-i-stay here. Amen po ba yun? Amen po ba yun? Tama na to, okay na to, ayos na to, kay Lord din naman to. Dagdagan mo. Eh kung halimbawa si Lord magbe-bless sa'yo, eh huminto ka na sa Gilgal. Ang mga huminto sa Gilgal, nakakagigil. Bakit? Yun yung time na nagsisimula. Puro simula eh. Amen? A place of beginning. Hindi mo simula ng simula. Halimbawa, nagbabasa kayo ng Bible. Sino rito nakatapos na ng Bible, nabasa niyo yung full Bible? Eh kasi puro simula eh, hindi mo tapos eh. Maglagay ka ng bookmark, Matthew. Sa kalalakihan, ginagawa namin ngayon. Matthew chapter, ano na ba tayo? 4. Pagka nagmi-meet kami, basahin nyo ang Matthew chapter 4, pinag-uusapan namin na maunawaan namin. Ganon. So palagay ko, bago dumating si Lord, natapos natin ang Bible. Eh kung masipag-sipag ka pa, hindi lang yun ang babasahin ko, dagdagan ko pa, walang mawawala sa'yo. Amen ba yon? Kailangan meron tayo, hindi puro simula. Amen po ba yon? Sino rito nag-aaral? Alam nga namang grade 1, grade 2. Susunod sa grade 6. Ha? Grade 7. Hindi na kasi namin inabot yun eh. Grade 8. Susunod. Grade 12 ba yung huli? Hoy, grade 12 na. Balik ako sa grade 1. Ano yung paikot-ikot ka? Walang nangyayari. Kasi nag-stay ka. Stay here. Amen ba yon? Kailangan mag-move on tayo. Yung iba naman, ano yung isa? Yung sinabi ko? Yung lugar? Bethel. Puro dasal. Eh kasi a place of dasal ako ng dasal. Lord, dalangin ko maaligtas ang kamag-anak ko. Puntahan mo, sharean mo. Dasal ka ng dasal, gawin mo naman yung pinagdarasal mo. Jericho. Uy, ang galing, nagtagumpay kami ni Lord. Kailan? Noon. Ayaw mo ba magtagumpay ka uli ngayon? Pwede na yun, ayos na yun. Hindi ganun ang Diyos. Amen? Jesus is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. Pag ang pagkapala niya, luma siya. Gusto niya laging may the best na mangyari sa buhay natin. Tumingin ka sa katabi mo. The best. Pero ano dapat gawin? Faithful following. Tumingin ka ulit sa katabi mo. Kung may katabi ka, sabi mo, kapatid, huwag tayong mag-absent sa susunod. Kailangan niya. Kung mag-rapture nga nun, hindi mo masabi, merong ang balita. Kailan darating? September. Nakita niyo na ba yon? September ano? Meron po lumabas ngayon. 24? Hindi ko alam kasi hindi ako nakaano sa petsa. Basta alam ko darating sila, baka mamaya nakahanda ako lagi. Mahirap na, baka makatulog ako na hindi ako nakapag-alam na nag-rapture, naiwan pa. Basta alam ko darating si Lord. Bago ako matulog, inihahanda ko sa sarili ko, tulungan mo po ako, Lord, sa buhay kong ito. Amen po ba yan? Okay, yan ang problema. Pag makakalimutin ka, nakalimutan mo darating si Lord. Kaya, walang petsa. Lalo na pag may edad ka na, nakakalimutan mo na lahat. Okay, stay here. Huwag kang manatili. Okay, pagpatuloy natin. Naalala ko yung Ruth chapter 1:16. Kilala niyo si Ruth?
as anak ni Julius. Si Ruth sa Bible, magbiyenan to si Ruth si Naomi. Kasi si Naomi, kwento, biyenan siya, itong biyenan na ito may mga anak, asawa niya, mga manugang, namatay yung asawa niya, namatay din yung mga anak niya na lalaki. So ang mga babae, wala nang anak, walang asawa, maputol na yung komunikasyon. Sabi niya, muwi na kayo sa inyo. Bakit? Hindi na ako magkaanak uli. Mag-asawa na kayo ng iba. Pabayaan niyo na ako. Talaga ako may mapait ang buhay ko. Pero alam po niyo, sino ba yung umuwi? Sino yung isa? Orpa. Umuwi na si Orpa. Pero si Ruth, ang sabi niya, umuwi ka na, ang sabi ni Ruth, don't ask me to leave you and turn back. Ang gandang pananampalataya nito, commitment. Ano sabi niya? Wherever you go, I will go. Kung saan may gawain, doon ako. Wherever you live, I will live. Kung saan ka nakatira, makikitira ako. I will live. Nako. Iba yung makikitira ha. Wherever you live, I will live. Your people will be my people and your God will be my God. Wow! Wherever you die, I will die. Kung saan ka mamatay, mamamatay din ako doon. Kung saan ka malibing, malilibing din ako doon. Antindi. Magbiyenan lang to. Ngayon, pag sinabing magbiyenan, magkalaban eh. Diba? Pag sinabing, kung saan ka mamatay, bahala ka. Matindi kasi nandito yung commitment. May the Lord punish me severely if I allow anything but death to separate us. Kamatayan lang ang maghihiwalay sa atin. Amen po ba yon? Yun yung commitment na pinagpapala ng Diyos. Yun yung commitment na nakakakita sa Panginoon. Yun yung commitment na irarapture ng Panginoon. Si Elijah kinuha, hindi nakaranas ng kamatayan kasi ganito yung pagsunod niya sa Diyos. At si Elisha, gusto ko higit pa doon. Kaya kung titignan yung himalang ginawa ni Elisha, kung gumawa ng himalang 5, si Elijah, 10 ang nagawa niya. Nadoble talaga. Wow! Sino sa inyo gusto madoble ang blessing? Magsabing amen. Yung negosyo mo, madodoble, magiging 2. Amen po ba yun? Yung sasakyan mo, magiging 1, nagiging 2. Yung asawa mong isa, magiging, wag yun, naging 2. Hindi, 2 yung blessing, hindi yung asawa, ha? Pangalawa is the departure, 3 lang ito, the departure of Elijah. Habang naglalakad sila, bigla na lang may bumukas ang langit at may bumabang, naglalagablab na siyempre. Kasi alam niya, kukunin itong si Elijah, hindi mamamatay. Pero yung makita mo, bumubukas ang langit, may bumabawang karwahing apoy na may ipo-ipo, siyempre parang breathtaking ba yung tawag doon? Amen ba yon? Eto na. Kinuha na nga, kinuha ang kanyang sinusundan. At sumigaw si Elisha, my father. Kasi parang tatay niya na, showing honor and respect. Parang sinabi niya, bakit iniwan mo ako? Parang hindi pa ako ready. Wag! Diba? Pansinin niyo, naiyak siya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa mamimiss kita. Amen? Yung mga mahal natin sa buhay na kay Lord na nakakamiss, pero makakasama natin. Alam nyo, namimiss din kayo ni Lord. Kapag wala kayo sa gawain, miss na miss ka na ng Diyos. Tumingin sa katabi mo. Huwag ka mag-a-absent. Maliban lang kung may work kayong natapat ng linggo, naunawaan natin yun. Pero yung bisibisihan, kayo lang nakakaalam, tsaka si Lord. Tapos, kahagulgul ka, Lord, bakit di mo ko pinagpala? Ano sasabihin ng Diyos? Tsura mo lang. Tatamad-tamad ka, pagpalain ka. Kapag sinabi mo, naalala ko yun sa Pampanga noon, Lord, pagpalain mo kami. Hindi naman sumusunod. Pumutok ang pinatubo, pinagpala sila ng buhangin. Yun, nagpala kayo ng buhangin, hindi pagpapala. Ang sabi dyan, tignan niyo yung word na ginamit, ganda. Ano sabi dyan dito? Reminder, our role models may pass away. But God remains. Mananatili ang Panginoon.
Kaya nga sabi ni Lord sa John 15, manatili kayo sa akin. Huwag kang manatili lang sa tatay, nanay mo, sa akin. Kasi kukunin sila, mawawala. Pero pag nanatili ka sa akin at mananatili ako sa iyo, anong sabi ni Lord? Mamumunga ka. Amen po ba yan? Yun po ang nais ni Lord, God remain. Kaya pag may mga bagay na nawala sa atin, ang Diyos hindi nawawala. Amen po ba yan? Palapakan natin ng Panginoon. Alam niyo, sabi ng iba, ay ang layo ng langit. Hindi malayong langit, sinlapit lang ng dasal. Yung kinakanta natin kanina, ano yun? Maranatha. Ano ibig sabihin ng Maranatha? Sa Tagalog, dumating ka nawa. Yan. Okay. Pangatlo, the God of Elijah found by Elisha. Tingnan natin ha. He also took up the mantle of Elijah and had fallen from him and went back and stood by the bank of the Jordan. Yung cloak, yung mantle, yung balabal, symbolize ng calling at saka yung authority. Kaya sa kanila, pag may mga balabal ka, may ibig sabihin. Kaya sa kanila, pag bulag ka, may balabal, pambulag. Kaya pasin niyo si Bartimeo ba? So, ibig sabihin, makikita natin yung cloak, authority, at calling. So, ibig sabihin, nung nahulog ito, umakyat si Elijah, ito yung calling, ito yung authority. Dadamputin mo ba? Maglilingkod ka bang gaya ko o higit pa sa paglilingkod ko? Kaya ang ganda kapag yung mga anak natin, di ho ba? Nakakatuwa. Parang kailan lang yung mga magulang na naggagaganyan dito. Yan, sila Lisel, Patring, yan. Sila yung mga naggagaganyan dito. Ngayon, yung mga anak na yung naggagaganyan. Pero meron tayong gagawin. Yung mga nanay na naggagaganyan, ibalik natin. Minsan lang, wag lagi malulutong na buto. Yung makita lang natin yung mga magulang. Di ba? Ang sarap noon? Yung mga magulang na nagaganyan, makikita mo rito, nag-iindakan sila. Pero hindi na katulad ng mga bata, malutong na buto niyan. Pero maganda, gawin natin yon. Ano? Kausap ko na si Pating. Ano sabi niya kanina? Ba? Mag-practice ka na. Okay. Yun yung nanay, yun yung nasa kalilikod. Nanay siya nung isa dito. Ang galing. Gagawin po natin yan. Gagawin natin yan. Okay. So, for the first time, Elisha was tested. Could he part the waters like his master? Andun na, wala na yung master na. Nandun yung ilog. May tubig. Ang tanong, mahati kaya ito sa pamamagitan ng balabal na hawak ko na ang may-ari nito yung kinuha. Sino may-ari ng balabal? Elijah. At ito na nangyari. Then he took the mantle of Elijah that had fallen from him and struck the water and said, where is the Lord God of Elijah? Sino ba yung nawala? Si Elijah o si God? Si Elijah. Bakit si God ang hinahanap mo? Sapagkat pag ang ginawa po ni Elisha, hawak yung balabal, at sa pangalan ni Elijah, mahati ka. Ay, hindi mahati yun. Kaya ang sabi niya, ang humati nito ay hindi yung balabal, hindi yung may-ari ng balabal, kundi ang Diyos na pinaglilingkuran ng may-ari ng balabal. Palapakan natin ng Panginoon doon. Where is the Lord God of Elijah? Merong new soldier, may kwento. May bagong sundalo na merong espadang pagkatalim-talim. Kaya, bagong-bago siya, sinama sa army. On that day ng kanyang training, binigyan siya ng matalim na espada. Ngayon, nung napasa kamay niya ang espadang ito, tinignan niyang mabuti at sabi niya, I am strong now because I have a weapon. Ayun. Pero alam mo ba ninyo, na magte-training na, ay agad-agad natalo siya eh. Agad-agad nagapi siya eh. Bakit ang talim-talim naman ng aking sandata? Bakit natalo ako? Naisip niya. He realized that simply holding a weapon was not enough. Kahit may balabal ako, hawak ko yung balabal ni Elias, kung hindi ko alam gamitin ito, ay walang mangyayaring himala. Ano sabi? He needed to learn how to use it, and more importantly, he had to depend on the strength, discipline, and wisdom given by his commander. Kaya meron tayong Lord
Pag nagbabasa ka ng Bible, Banal na Espiritu, gabayan mo po ko sa aking pagbasa. Sa aking panalangin, turuan mo po ako. Panginoon, gabayan mo po ang aming pastor, panalangin namin, patuloy niyang maipahayag sa amin ang iyong salita at maunawaan namin. Gamitin mo po siya. Dapat ganun tayo. Kasi minsan, pag may natutuhan tayong konti, ang yabang na. Di ba? Daig mo pa yung pastor kung mangusap, parang ang pastor, hindi ganun. Lahat tayo kinakausap ng Diyos, pero tandaan natin, kailangan pa rin natin ng wisdom nung sinusundan. Si Elijah umalis, sinusundan. Ngayon, siya nang bago, si Lord na ang pagtitiwalaan. At sa mga tuturuan ko, titingin sa akin kung paano ko maglingkod, at pag nawala ko, ang paglilingkuran nila, yung sinusundan kong si Lord. Amen po ba yun? So, hindi nakapokus doon sa sarili, kundi doon sa commander. At sa pinakamataas nating commander-in-chief, si Jesus, si God. Okay. Elijah's secret was not Elijah's clock, but Elijah's God. Wow! Kung pinagpala sila, dahil ang God nila God mo, pagpapalain ka rin. And when he also had struck the water, it was divided this way and that, and Elijah crossed over. Palapakan natin ang Lord. Practical application, mabilis lamang to. Una, sa ating pinag-aralan, be ready for the inheritance of faith. Manahin mo ang pananampalataya. Magtiwala sa Panginoon, malaman natin ang mahalaga, yung pananampalataya sa pagsunod sa Panginoon. Pangalawa is pray for a double portion. Kung mananalangin ka, lakihan mo na. Kung hihiling ka, lakihan mo na. At sa malaking hinihiling mo, huwag mong kalimutan, si Lord ang paglingkuran mo. Pangatlo is look to God, not man. Sapagkat ang mga tao dumarating, umaalis, nagbabago, but God never changes. Amen po ba yun? Kaya ibig sabihin, pag naglilingkod tayo at kay Lord ka, hindi ka matitigil. Kahit sabihin, stay here. Ay, hindi. Susunod ako. I-open ka, re-rebukein ka, kakagalitan ka. Ay, kahit kagalitan mo ko, hindi pa rin ako hihiwalay sa iyo. Ano ka? Si Lord na nagpapala Ang sabi ni Lord, sundan ko yung leader, papapalain ako. Kaya susunod ako kahit magalit ka. At pag nirebuke mo ako, thank you Lord, mahal mo ako. Amen ba yun? So, napakaganda ganyan. And, lastly, face the challenges of faith. May mga challenge po. Amen po ba yun? Malapit nang dumating si Lord talaga, palagay ko. Di lang ako magligay ng petsa. Pero ang tanong, pagdating ba ni Lord, handa ba tayo? Hindi karwahe nga po ang darating, hindi ipo-ipo ang darating at makakarinig tayo ng trumpeta ng Panginoon. Nalapakan natin ang Panginoon, tumayo po tayong lahat at tayo po ay manalangin sa Panginoon bago tayo dumawo sa ating breaking of bread. Nais kong yumuko tayo, praise God, pumikit at manalangin tayo. Ang panalangin na ito, isipin natin sa puso. Huwag mong pakialaman yung katabi mo. Kausapin natin ang Diyos sa umagang ito. Aming Diyos na makapangyarihan, salamat po sa halimbawa nina Elias at Eliseo. Mga lingkod na naghangad hindi ng kayamanan o kapangyarihan ng tao, kundi ang iyong espiritu at presensya. Tulungan mo kaming magkaroon ng ganitong hangarin sa aming puso, Panginoon. Panginoon, kapag dumarating ang mga panahon na nawawala ang mga huwaran ng aming pananampalataya, mga magulang, guro o mga leader ng aming simbahan, ipaalala mo sa amin na ikaw ay nananatili magpakailanman. Huwag nawa kaming tumingin lamang sa tao, kundi sa iyo na tangi, hindi nagbabago. O Diyos ni Elias, ikaw rin ang aming Diyos na may maranasan namin ang iyong kapangyarihan at presensya sa aming sariling buhay. Bigyan mo kami ng double portion ng iyong espiritu upang makapagpatuloy sa gawain hindi sa aming sariling lakas, kundi sa kapangyarihan na galing sa iyo. Panginoon, sa oras na kami haharap sa mga hamon at tanong ng buhay, tulungan mo kaming maipahayag hindi lamang nasaan ang Diyos ni Elias, nasaan ang Diyos ng Christ Harvest,
kundi makita sa aming mga gawa at pananampalataya na Ikaw, O Diyos, ay tunay naming kasama. Salamat po sa pamana ng pananampalataya at sa katiyakang Ikaw ang Diyos noon, ang Diyos ngayon, at Diyos bukas magpakailanman. Ama, dalangin po namin, malapit na po kayong dumating. Ang iyong anak na si Jesus, Jesus, malapit na kayong dumating. Hindi namin alam kung kailan. Baka makalimutan namin ang petsa. Salamat, di kayo nagsabi ng petsa. Pero ang totoo, darating kayo at kailangang maging handa kami. Hindi kami perpekto, Lord, nagkakamali at nagkukulang. Pero babalik kami. Tatayo kami. Hindi masamang madapa, ang masama ay ang hindi na tumayot magpatuloy. Salamat, Lord, sapagkat buhay kami. Means, ibig sabihin, bukas pa ang pintuan upang kami pumasok at tanggapin at sabihin, tama lang ang dating mo. Hindi ka nahuli, tamang-tama ka sa piging. Salamat, Panginoon, sa umagang ito purihin ka. At sa aming paghahati-hati ng tinapay, Panginoon, sa Panginoon ng katas ng ubas, sasariwain namin ang iyong sinabing, alalahanin namin ito sapagkat ito'y pagsasabing kami nagtitiwala na ikay umalis at muling babalik. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Pumuna po tayo habang ipinamimigay ang ating mga katas ng ubas at tinapay. Pag nabigyan na po kayo at tayo na po kayo para malaman natin kung sino'y wala pa po. Salamat, Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan na kapag tayo kumakain daw at umiinom sa saro ng Panginoon na hindi natin pinahalagahan, ito ay hindi pagpapala kundi nagiging sumpa sa atin. Kaya ang sabi ng Biblia sa Corinthian, marami may sakit, yung iba ay namatay na. Pero kung pahalagahan daw natin ang pagkain ito, minsan ibig sabihin kapag kumain ka nito, uminom ka, ito ay pagtitiwala sa kanyang mga pangako, pagpapalain ka ng Panginoon. Bago tayo kumain, isipin ninyo, ano ba yung mga kahilingan ninyo? Ano ba yung gusto niyong ibigay ng Diyos sa inyo? Huwag lamang po personal ha, huwag lang kayamanan, isama natin yung kasipagan sa paglilingkod kay Lord. Isipin ninyo. O kung meron tayong mabibigat na problema, sitwasyon, huwag niyo ibigay sa amin, hindi namin kaya, mabigat yan. Kay Lord natin ibibigay. Kung meron kayong problema sa asawa, problema sa anak, yung iba sa inyo siguro wala pang pera, hindi totoo yan. Paparating na traffic lang. Isipin ninyo, lahat ng inyong kabigatan at kahilingan. Panginoon, sa oras na ito, habang kami kakain ng tinapay, iinom sa saro mo, narito ang aming panalangin, laman ng aming puso. At alam po namin, mayroong pagpapalang nakalaan at naghihintay sa amin. Itaas natin ang tinapay. Ama, marami pong salamat sa pangalan ni Jesus sapagkat alam po namin na Ikaw ang Diyos na nagpatawad sa aming mga kasalanan. At Panginoong Jesus, salamat sapagkat kung Ikaw po ay nasugatan, Ikaw ay nilatigo, tiniis mo, Ikaw ay sinaktan at ipinako sa krus, nasugatan ng matindi. At sinabi mo na sa pamamagitan ng iyong mga latay, Panginoong Jesus, kami ay iyong pinagaling. Kakainin namin ang tinapay nito, simbolo ng pagpapagaling mo at pagpapala mo po sa amin. Kainin po natin. Salamat po, Panginoon. Itaas natin ang katas ng ubas. Salamat po, Panginoong Jesus. Nung ikay nakapako doon sa krus ng Kalbaryo, dumaloy ang iyong banal na dugo na nagsasabing sa pamamagitan ng iyong banal na dugo, kami ay tinubos sa gawa ng masama. Kami makalalapit sa iyo
At kami, Panginoon Diyos, ay magtatagumpay na tunay na sa pamamagitan ng iyong banal na dugo, kami nababalot ng iyong proteksyon at pag-iingat. Iinumin namin ito ng may pagtitiwala at pag-aalala. Salamat po, Panginoon. Inumin po natin. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, Maranatha, in Jesus' name. Amen. God bless you po. Mabuhay po tayo lahat. Okay, sige. Habang initay po natin yung ating mga kids. Okay, sige, ito na po. At sila ay excited na sa kanilang itatanghal ngayong umagang ito. Amen. Sige nga po, isang malakas na palakpak para sa ating mga kids. Yon, sa ating kids zone. Yan, okay. Yay!
Praise God. Okay. Rejoice, hooray. Apa pa? Hep, hep, ano? Hep, hep. Okay. Rejoice. Rejoice, hooray. Okay, we pray today. So, tayo po dadako sa ating offering. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ay tumayo at tayo ay manalangin. Father God in heaven, maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa araw na ito, Panginoon, na inyong nilob, Lord God, na muli nga po, Panginoon, na maranasan namin ang isang panibagong umaga, Lord God, panibagong pagkakataon, Lord God, upang kami muli makasamba, magpuri at magpasalamat sa inyo, Panginoon, at isang panibagong pagkakataon, Lord God, upang may tuwid ang mga dapat ituwid, Panginoon. At salamat din po, Panginoon, sapagkat muli nga po, Lord God, na nakapiling namin ang aming mga mahal sa buhay. Tunay nga po, Panginoon, na ito po, Panginoon, ang kauna-unahang pagpapalan na dapat namin pagpasalamat sa iyo, O God, sapagkat kami na muling nakabangon sa aming mga higaan. Thank you, Lord God, sa iyong kabutihan sa amin, Panginoon. Thank you, Lord God, for protecting us through the night, Panginoon, for preserving our lives, Panginoon. At tunay nga po, Lord God, thank you for sending your angels to guard and watch over us even when we are sleeping. Thank you, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, Lord God. At tunay nga po, Lord God, na ikaw ay Diyos na mahabagin, Panginoon. Kaya po sa oras na ito, Lord God, kami lumalapit sa iyo, Panginoon, at humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. We confess our sins, O God, and we do not hide our iniquities from you, Panginoon, O God. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming nagagawang kasalanan, intentionally and unintentionally, Lord God. At maging, Panginoon, sa mga pagpapala na hindi namin napapansin, Lord God. Subalit ito'y pagpapala nagmumula sa inyo, Lord God. Lord God, we do not want to take that for granted, Panginoon. Kaya po, Lord God, patawarin niyo kami, Panginoon, sa mga maliliit na pagpapala hindi namin nabibigyan ng kapasalamatan sa iyo, Lord God. At salamat nga po, Panginoon, sa iyong kabutihan, Lord God, sa araw-araw, Panginoon, na yung niloob, Lord God, na kami, Panginoon, ay makapiling ka namin, Panginoon, even in spirit, O God. Panginoon, Lord God, sa mensahe niyo po, Panginoon, sa amin, sa umagang ito, Lord God, ang salita niyo po, Panginoon, ay buhay, Panginoon. Tulungan niyo kami, Lord God, ang mga salitang aming narinig, Lord God, ay tunay na magbigay ng a deeper walk with God, Panginoon, O God. Give us the desire, Panginoon, to seek you more, Panginoon, to seek of your presence, Panginoon, to seek the giver and not the gives, Panginoon, God. Help us, O Lord God, to be faithful to you, Panginoon, sa mga ministry na ipagkalog niyo po sa amin. And most of all, Lord God, Panginoon, mold us, Panginoon, into the character of Jesus, Panginoon. Upang tunay nga po, Lord God, na masalamin po, Panginoon, sa aming buhay si Jesus. Thank you, Lord God. Mabuti po kayo, Panginoon. At sa aming pagdako, sa aming pagkakalob, Lord God, we offer ourselves, Panginoon. Sigit sa lahat, Panginoon, we offer our time, talent, and treasure, Panginoon. Nawa po, Lord God, ang mga kalob namin itong aming tithes and offering, Panginoon, ay maging magbigay kalukuran sa inyo, Panginoon. At kami nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat kami naging kabahagi, Panginoon, sa pagpapalaganap na yung mabuting balita dito sa lupa, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa mga sources, Panginoon, na pinagkakalog niyo po, Panginoon, sa amin, kung saan kami, Lord God, ay pinagpala niyo, Lord God, upang kami makapagbigay sa inyo, Panginoon. Lord God, pagpalain niyo, Lord God, ang lahat ng mga kapatid na naririto, Lord God. Pagpalain, ingatan ang kanilang mga buhay, ang kanilang hanap buhay, Panginoon. Give them promotions, Panginoon, sa kanilang trabaho, Panginoon, Lord God, and prosper the works of their hand, Panginoon. At salamat nga po, Panginoon, sa iyong pangako, Panginoon, Lord God, na sabi niyo nga po na kung sino ang tunay na nagtitiwala at nangangailangan ng tulong ng Diyos, nagpapalingap sa Diyos, ay tunay na ito ay hindi niya pagkukulangin, ito ay kanyang pagpapalain, Panginoon. You will bless us, O Lord God, and you will give us peace, Panginoon. Kaya po, Lord God, salamat po, Panginoon. Narito, Panginoon, ang aming tithes and offering, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pribilehyo na kami ay makapagbigay at maging kabahagi na yung ministry sa lupa. Thank you, Lord God. In the name of Jesus. Amen. Cloud, shining like sun, at the trumpet call of lift your voice, the year of Jubilee, and out of Zion's hills
tayo sa announcement. Sa midweek service po, every Wednesday, 6:30 p.m., dito po sa BDF Church. Inaanyayahan po namin kayo dumalo sa midweek service if ever po. Di po tayo maka-attend sa Sunday service or sa men or women's fellowship po. Next po. Sunday worship service po, dito po sa BDF Church and sa Cadre Church. Every Sunday, 9 a.m., sa mga di po makaka-attend, meron po tayong FB page and YouTube po na pwede nating panoorin. Next po. Men's Fellowship po, every Saturday, 6:30 a.m., makipag-coordinate na lang po tayo kay Pastor Tito and kay Tatay Domeng po. Next po. Women's Fellowship po, Saturday, 2:30 p.m., dito po sa BDF Church, makipag-coordinate na lang po tayo kay Pastora Susan at kay Nanay Aida po. Next po. Youth Fellowship po, meron po tayong gawain sa September 14, 2:30 p.m. po, dito po sa BDF Church at inaanyayahan po namin ang bawat kabataan na dumalo po. Next po. Kids Zone po, every Saturday po, kasabay po ng Sunday service natin, 9 a.m. If ever po may kids tayo, pwede po natin silang dalhin sa kabilang room lang po. And meron po sila dong arts and crafts po na ginagawa. And they are also learning words of God po. Next po. Worship team practice po. Para naman po sa may mga talentong nais magpagamit sa Panginoon, meron po tayong worship team and training sessions dito po sa BDF Church every Saturday 4:30 p.m. po. Makipag-coordinate na lang po tayo kay Ninang Leia. And yun lang po. God bless po. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po tayo po lahat ay tumayo. Ayan. So tayo po bang lahat ay napagpala ng Panginoon sa mensahe niya? Amen. So glory to God kasi hinahanda niya tayo, no? So parang pagdating ni Elijah, ay yung pag-alis ni Elijah, nakita ni Elisha. So kasi watchful siya. So the Lord is telling us to be watchful also, no? To pray and to watch what's happening around us kasi si Lord nagsasalita sa atin through these events. Amen? So let's continue to be watchful and prayerful so that we can be caught up pagdating ng araw. Amen? As soon as possible. Amen? Mamaya may blood moon. Hasta another sign yon. Sa 21, after 2 weeks, meron naman solar eclipse. Amen? So, these are the signs na sinabi pa lang sa Genesis signs na yan na darating ang Panginoon. Or mga signs ng magagawin si Lord. Amen? So, maging excited tayo at maging prepared po tayo. Kasi sabi nga ni Pastor kanya, di ba? Di natin alam. Baka mamaya dumating na si Lord. Bukas, di natin alam, di ba? So, we need to prepare our hearts. We need to always seek God, always ask the Lord for forgiveness sa lahat naman nagagawa natin kasalanan. And, syempre, magpapatuloy tayo sa mga plano natin sa buhay, pero let the will of the Lord be done pa din. Amen? Praise the Lord. Sige po tayo po lahat ay umuko. Hallelujah. Lord God, maraming salamat po, Lord God, sa kabutihan mo, O God. We praise you, we honor you, we glorify your name, Lord God. Minsan pa, Panginoon, sa iyo po namin binabalik, Panginoon, ng lahat ng papuri at pagsamba. Panginoon, sapagkat you deserve it, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon, O God, sa mensahe mo. Panginoon, O God, sa lesson about Elijah and Elisha, Panginoon, na kung saan, Panginoon, Lord God, Lord, kinuha mo si Elijah, Panginoon. And we believe, Lord God, na kami din po, Panginoon, Lord God, ay kukuhanin mo din, Panginoon, oh God. And you will help us to understand. You will help us know it, oh God, Lord Jesus. Because, Lord, hindi mo hahayaan na wala po kaming alam, Lord. Hallelujah. Pinapahayag mo ito sa amin, Panginoon, through the nature, through your creation, oh God, these are the signs, yung mga araw, buwan, mga bituin, these are the signs, oh God, of the times, of the seasons, oh God. We thank you, Lord God, that you're showing it unto us, Father God, Lord Jesus, that we must continue to prepare, Father God, Lord Jesus, oh God, sa muli mong pagbabalik. Kaya, oh God, Lord, patuloy, Panginoon, so help us, oh God, to set our hearts, oh God, on the things above, on the things, Father God, you have prepared for us. Lord God, ang prayer po namin, Panginoon, maging kagaya po kami ng 5 wise virgin, Lord God, na meron pong oil, Panginoon,
extra oil, O God, sa aming mga lampara. Help us, O Lord God, our fire burning, O God, our hearts burning for you, the love for you, passion for your name, O God, to share the gospel more, to love more, to forgive more, O God, Lord Jesus. In Panginoon, ang hinahanda mo kami, Panginoon, O Lord God, upang makasama po kami. Mahal na mahal mo po kami, Father God. Hindi mo po kami hayaan, Panginoon, O God, to pass through the great trials na darating dito sa mundong ito, the great tribulation. So God, Lord, you will take us out of the way before this happen. Because Lord, sabi mo nga, Panginoon, O God, Lord Jesus, sa iyong mga salita, Panginoon, O God, yes, behold, darating ka na, O God. Come quickly, Lord Jesus. Kaya, O God, Lord, dala-dala mo ang gantimpala, Panginoon, na para sa iyong mga anak, Lord God. This is a celebration, O God. So continue, Father God, to make our hearts be excited, Father God, in meeting you, Father God, in whatever day, in whatever time you have appointed, Father God, Lord Jesus. Maraming salamat po, Ama. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit, continue, Lord God, to remind us of the things that we will do, Father God, Lord Jesus, that we must continue, oh God, to look upon you, Father God, to fix our eyes on you, Father God, not on our problems, not on the things of this world, oh God, but in you alone, Father God, Lord Jesus. Hallelujah. Lord God, because you are the author and the finisher of our faith, Lord God. I thank you, Lord, dahil kukumpletuhin mo ang aming kaligtasan once na kami, Panginoon, yung kinuha mo na, Lord God, mula dito sa lupa. Salamat po, Lord God. We have the assurance, oh God, the blessed assurance of our salvation. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Lord God, you have conquered death. You have victory, Father God, Lord Jesus, oh God, sa lahat ng bagay. Kahit sa kamatayan, itinalo mo, Panginoon. Kaya, oh God, Lord, hallelujah. Lord God, thank you, Lord, dahil pangako mo, Panginoon, Lord God, that all of us, Panginoon, that hindi po kami, yung iba sa amin hindi makakaranas ng kamatayan. Although, Lord, yung iba, Panginoon, ay namatay, but Lord, yung muli mong bubuhayin, Panginoon, O God, sa pagtunog ng huling trompeta. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord God, thank you, Lord, for the blessed hope, the blessed assurance, O God, that we have in you. Thank you, Lord, for the salvation. Thank you, Lord God, for everything, Lord God, Jesus. Hallelujah. Kulang ang mga salita, Panginoon, upang ma-express po namin ang pagpapasalamat, Panginoon, sa lahat ng iyong mga ginawa at ginagawa at gagawin pa lamang sa aming mga buhay. Yes, so God, continue to use us for your glory. Continue, Lord God, to help us, Lord, to live a holy life, to live a godly life, Lord God, to live focusing our lives unto you alone, O God. Hallelujah. Maraming salamat po, Lord God. We bless your holy name. We magnify your name, Lord God. And we worship you. We adore you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. God bless us all. God bless you, church. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trials, of famine and darkness and sword, we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. As the trumpet call and lift your voice, the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. And these are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding a temple of praise. And these are the days of the harvest, for the fields are as wide in the world. And we are the laborers in your vineyard.
till salvation comes. There's no one like Jehovah. 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 There's no one like Jehovah.